sumali ulit siya. At alam niyo ba na Pilipino yun? For your information. Sumali siya ulit. At ngayon ay siya ay top 10 ngayon. Yung ulit kong balita, top 10. Hindi ko alam kung nakapasok siya sa susunod na pagpili. Pero top 10 siya ngayon. So, Ilona Santiago, Pilipino. Sumali sa X Factor, napili siya. Makikita natin yung setup. May mga judge doon na sasabihin kung yes or no. Depende kapag may nakita silang X Factor doon sa kumatayo sa harapan nila. Pag sinabing X Factor, ganito. Pag sinabing X Factor, X means, yung doon sa X Factor, X means undefinable something that makes someone star. Halimbawa, tumayo ka dito sa harapan, and then nag-perform ka, talagang nagustuhan namin kahit hindi ka naman ganun ka husay o kaganda yung itsura mo, pero meron kaming napansin sa'yo na talagang yun yung X-Factor mo, hindi na maintindihan ba't mo kami nakonbinsin na mag-yes. Yun yung tinatawag na X-Factor. Meron kang undefinable something. Meron kang isang bagay na hindi namin maunawaan. Tingnan mo yung katabi mo, meron bang isang bagay na hindi niya maunawaan? Meron bang X-Factor yan? Kung ikaw yung judge, X ba yan o yes? Ha? Yes? Yes? Yes na X? Yes. Okay. So, pag sinabing X-Factor, meron kang something. It's either charisma. Alam niyo ba? Pag sinabing charisma, guys, makinig ka. Pag sinabing charisma, alam niyo ba na yung charisma hindi yan na ituturo? Yung talent na ituturo yan eh. Kahit hindi ka marunong mag-gitara, pwede ka magpaturo. Kahit hindi ka masyadong gwapo, pwede kang mag-surgery at ayusin mo yung mukha mo, maging katulad ka ni, ni? So yun, basta yung hinahanga mo artista gwapo. O pag ikaw babae, yung maganda. Di ba? Pwede mong ayusin yan. Pero yung sabi, yung charisma, kahit anong gawin mong surgery, yung pagpapaturo, hindi yan natututunan. Kasi, inborn, meron ka talaga nung ganun. Charisma. Yung alam mo yun, pag sinabing charisma, alam mo yun, siya yung agad yung napapansin mo kahit hindi siya kapansin-pansin. Yun yung tinatawag na charisma. Yun yung isa sa mga X-Factor. Pero alam niyo ba, ito pa, in mathematics, X means the unknown number. Halimbawa, X plus 5 is equal to 6. Ano yung X? 1. Ang tatalino. Ito. X plus 9 equal to 99. Yes, galing ah. X plus 20 equal to 25. 5. Oh, yan. Ang tatalino sa math, no? Okay. X plus 9,999 equals to 10,345. Ilan? X na lang. Unknown. So, ibig sabihin gano'n, yung sa mathematics, yung X, that is the unknown number. Hindi mo siya malalaman kapag hindi mo sinundan yung proseso ng formula. Okay? Ganun din sa atin. Pag sinabing X factor, ano naman yung X factor na dapat magkaroon tayo bilang Christian? So, kailangan alam natin yon para ma-impress natin si God. Alam nyo, isa sa mga dapat pinapangarap natin sa buhay, sino dito may mga pangarap sa buhay? Okay. Yung mga hindi nagtaas, wala kayong pangarap sa buhay? Pero kahit wala kang pangarap sa buhay, ang Diyos may pangarap sa'yo. Alam niyo, dapat isa sa mga pangarap natin sa buhay, yung bigyan natin ng ngiti yung Diyos. Kasi kahit naman kumilos ka ng kumilos din, ang yaman-yaman mo ka, nakasimangat naman sa iyo Diyos kasi yung pinagkagawa lang sa buhay, hindi siya natutuwa, anong napala mo? Hindi ba? Natutuwa ka yung mga tao sa paligid mo, natutuwa lang yan kasi may napapala sa iyo, may benepisyo sa iyo. Mas maganda na simple lang yung buhay mo, pero alam mo, nakangiti sa iyo ang Diyos dahil naniniwala ako. Kapag nakangiti sa iyo ang Diyos, yung mga taong dating sumisimangot sa iyo, nginitihan ka rin yan. Hindi dahil ngiting aso na pipilitan. Hindi dahil napiplease kasi si God sa buhay mo, therefore, binibless ka niya. Yung mga tao sa paligid mo, nabibless din. Kaya dapat isa mga pangarap natin, i-impress si God eh. Amen ba? So yan, ano ngayon yung X-Factor natin? Para maintindihan na natin pa ng gusto, sabi sa Mark 10:45, sabi ni Jesus,
Ito ang sabi ni Jesus, for even the Son of Man, si Jesus ito kasi madalas niyang tinatawag yung sarili niya na Son of Man. Okay? So, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang sabi niya, kahit nga ako na Diyos hindi ako pumunta dito para paglingkuran ninyo. Nandito ako para maglingkod sa inyo. Diyos na ito siya nagsasabi niyan. And then pagkatapos maghugas ng paa ni Jesus ng mga disciple niya, alam niyo ba noong unang panahon, ang pinakamababang trabaho is, noong unang panahon, noong panahon ni Jesus, ay paghuhugas ng paa. Pag ikaw naghuhugas ka ng paa ng kahit na sinong tao, yun yung pinakamababang trabaho. Ngayon, ano yung pinakamababang trabaho para sa inyo? Magwalis? Kaya pala. Ano yung pinakamababang trabaho sa inyo? Para sa inyo? Basungero. Dito. Sa gitna. Ano yung pinakamababang trabaho para sa inyo? Mga lakal. Snatcher. Pinakamababang trabaho yan, ha? Ano pa? GRO. Okay. Yung pinakamababang trabaho ng malinis. Malinis siya pero mababang trabaho. Tambay? Malinis na. Pangangalakal sa malinis sa trabaho. Okay. Okay, nagtitinda ng isda. Takatakboy? Takatakboy. Okay, so ano man yung naiisip nyo? Kung i-apply niyo sa panahon natin ngayon, yung ginawa ni Jesus, yun yung naiisip ninyo, pinakamababang trabaho. Ginawa niya yun, pero brilliant yung Diyos ito. Ito yung sinabi niyo sa John 13 and 17. Ang sabi niya dito, wag nasa maghugas ng paa ng mga disciple niya, gawin yung pinakamababang trabaho. Ito, Philip, John, yung next lang, yung susunod lang dyan. Wala dyan? Sige. Papasahin ka na lang. Kaya dapat may dala tayong Bible kasi pag nawala ng kuryente, tapos yan, tulad niyan, no? Di nakalimutan ilagay, dapat nagbabasa tayo ng Bible. Amen ba? O sa susunod, magdadala na kayo. Amen. Sabi dito, 13 hanggang 17, sabi niya, pagkatapos yung maghugas na ng paa, gawin yung pinakamababang trabaho, sabi niya, you call me teacher. Kinausap niya yung mga hinugasan niya ng paa, mga disciple niya. Sabi niya, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Sabi niya, tinatawag niyo akong guro, di ba? Tinatawag niyo rin akong Lord. Tama kayo kasi yun nga ako. And then sabi, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. And then next, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ito ang sabi ng Diyos. Ngayon, tinatawag niyo akong teacher. Tapos, Panginoon, tama kayo kasi yun nga ako. Ngayong ako yung teacher at Lord ninyo, naghugas ng paa nyo, gawin nyo rin yung ginawa ko. Ako nga na dapat ako yung minuhugasan nyo ng paa. Kasi ako yung teacher and Lord nyo. Ako pa yung naghugas ng paa ninyo. Hindi ko to ginawa dahil para lang kung saan. Ginawa ko to para tulakan nyo ako. So, pinarepraise ko yung sinabi ni Jesus. And then, sabi niya sa verse 17, you will be blessed kapag ginawa niyo yun. And then, sa verse 16, sabi niya, no servant is greater than his master. Kung tinatawag natin Diyos, si Jesus, dapat gawin din natin yung ginawa niya. Hindi ko sinabi magugasan tayo ng paa dito. Baka may makita ko isang beses makita ko naghugasan ng paa. Ba't naghugasan ng paa? Kasi sabi ni Jesus. Hindi na gano'n na. Pero totoo alam sa ibang bansa, ginagawa pa rin yung ganito. Kapag may mga bagong atin sa isang church, hinuhugasan nila ng paa. Yun yung isang paraan nila para mag-welcome. So, binibigyan ko na ng idea yung mga mag-welcome dito next week. Huhugasan niyo yung paa ng mga bago. De, joke lang. Pero ang ibig sabihin, ina-apply pa rin din natin yung gawain noon hanggang ngayon. Pero sa atin, although hindi na natin yung ginagawa, ang sabi ng Diyos, serve one another. Amen ba?
Paglingkuran natin yung bawat isa. Gayahin natin si Jesus. Si Jesus nga mismo naghugas ng paa eh. Diyos yun ha, makapangyarihan sa lahat, pero naghugas siya ng paa. Tayo rin. Huwag tayong mahiya. Basta pinaglilingkuran mo yung iba, para sa Diyos, huwag kang mahiya. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang mahiya. Okay, so walang mahihiya. And then Philippians 2:5, nandiyan na siguro yung Philippians. Nandiyan na siya. Ay. Philippines pa talaga ha. Loyal ka, makabayan ka talaga. Okay. So, pasensya na. Philippines din sasabihin ko eh. Philippians 2:5 na sabi your attitude should be the same as of that Jesus Christ. Ang sabi nito, yung ugali ninyo, maganda na itulad ninyo sa ugali ng ating Panginoong Jesus. At one of the attitude of Jesus Christ, meron siyang servant heart attitude. Meron siyang puso na handang maglingkod. It's all about serving. Ngayon, ang tanong ganito, ano yung X? Balik tayo sa tanong na yun, ano ba yung X na yun? Pag sinabing X factor, kailangan meron din tayong X factor. Ano ba yung X na yun? Ang X factor natin, sige Philip, labas mo yung pagkatapos ng mga verse. Our X factor natin ay to have a Christ-like, kapatid. Nakakailan ka na ha? Christ-like attitude. Okay? Christ-like attitude or to have a servant heart like Jesus. Yun yung X natin. Kung gusto natin magkaroon ng X factor, ma-impress natin yung ating Diyos, dapat meron tayong Christ-like attitude. And that is a servant heart attitude. Sino dito aamin na medyo may pagkatamad? Dahan-dahan, tamad talaga magtaas ang kamay. Okay. So, medyo lang naman kasi ang tanong ko, medyo may pagkatamad. Sino dito sobrang tamad? Sobra talaga. Wala na, ayaw na magtaas, talagang tamad. Lahat naman tayo sama, minsan dinadapuhan tayo ng katamaran, tama? Lalo na kapag hindi pa oras ng gising, kailangan mong gumising, medyo nakakatamad, tama? Yung katatapos mo lang utusan, inuutusan ka na naman, nakakatamad talaga, sumunod ulit, no? Ganyan tayo. Pero ganito sasabihin ko sa inyo, kung gusto natin na ma-impress natin si God, dapat meron tayong X factor. Ito yung handa ka maglingkod. Kahit na para sa palagay mo, parang inaabuso ka na. Kaya nga, ganito pag tayo naglilingkod, huwag natin titingnan yung tao. At titingnan na lagi natin ang Diyos. Hindi ko ito ginagawa para sa tao, hindi para sa Diyos. Kasi pag tumingin ka sa tao, naglingkod ka na ng maayos, hindi pa natuwa, hindi ka na ulit maglilingkod. Pero pag alam mo na ginagawa mo yung paglilingkod mo, kahit nagsuserve ka na ng pagkain, pinagtitimpla mo yung kape ng yung tatay mo na dati hindi mo naman ginagawa. Yung parang, tapos nung pinagtimpla mo ng kape, inaasar pa sa'yo, parang, ano yan, may sakit ka, no? Ginanong ka pa. So susunod, hindi mo na ulit titimplahan ng kape yun. Pero kung ginagawa mo yung para sa Diyos, at alam mong natuwa ang Diyos, paulit-ulit, kahit inaasar ka, gagawin mo yun. Amen? Kaya dapat nakafocus ka sa Diyos. That is our X factor. To impress and please God, we must have that X factor, a Christ-like attitude or a servant heart like Jesus Christ. Ngayon guys, ganito. Punta tayo sa conclusion. Ngayon alam nyo na yung X factor natin. Maikli lang itong message na to kasi gusto ko mag-praise, kumanta tayo sa Panginoon ng awitin. Pero bago yun, mag-conclude muna ako. Ngayong save ka na, ngayong kilala mo na si Jesus Christ, at alam mo naman na sino man ang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ay hindi na pupunta ng impyerno, kundi sa langit na. Anytime na mamatay siya. Nung kahapon lang, galing kami doon sa funeral service. Nag-funeral service kami doon sa isang tropa namin dito na namatay sa aksidente. So, ang challenge ni Pastor noon, kagabi, sabi niya, sino ang susunod? Yun yung tanong na nagpatulala doon sa mga iba pa naming tropa. Sino ba ang susunod na hihiga dito, mamamatay din? Natulala sila kasi parang nakakagulat, yung iba talagang nagna-knock on wood na huwag naman sana. Pero kahit naman mag-knock on wood sila, may susunod talaga eh.
Hindi lang natin alam kung sino. Pero ang maganda dito, kung sino man ang tumanggap kay Jesus Christ, mauna man siya o matagal pa yung buhay niya, pag namatay siya, sa langit siyang dadaretso. Yun yung maganda pag ikaw may relasyon ka sa Panginoong Yesus. Ngayon ang tanong, habang hindi ka pa namamatay, anong gagawin mo? Alam mo, ligtas ka na, hindi ka pa naman namamatay. Hindi ka pa naman umaharap sa Diyos. Anong gagawin mo? Yun ang tanong dun eh. Hindi pwedeng tambay. Hindi pwedeng that's my tambay. Hindi pwedeng tambay tayo, nag-aantay na lang tayo ng kamatayan natin. No, dapat ang isang a true saved Christian is a servant Christian. Amen ba doon? Ang isang Kristiyano na ligtas, at sinasabi niya, ligtas ako at naniniwala ako kay Jesus Christ, I know na ililigtas niya pag ako namatay sa langit ako pupunta. Kung talagang sinasabi mo yan, dapat servant ka. Hindi ka dapat, nga. Hindi hinihintay mo na yung kamatayan mo. Diba? Hindi pwedeng pa-cute lang tayo lagi, nakaharap sa salamin. Oh, Christian ako, ang gwapo-gwapo ko. Wow, Sabihin natin, mga Kristiyano talaga, mga gwapo talaga, yung mga magaganda. Amen ba? Amen. Pero walang Kristiyanong tamad. Amen ba? Amen. We should be a servant. Amen ba? Ang lakas ng amen yun sa gwapo at magaganda. Walang Kristiyanong tamad. Amen. Labas sa ilong, ha? Hindi pwedeng pasarap tayo sa buhay. Ito sabi, last verse na to, and then magka-closing prayer tayo. Ephesians 2:8. Ano yan? Okay. Ephesians 2:8 hanggang 10. Gusto ko basahan pag nagbabasa kayo ng Bible, obserbahan niyo yung pagkakasunod-sunod para malaman niyo rin kasi may message din ng Lord. Pansinin niyo ito For it is by grace you have been saved. Tinutukoy niya dito yung salvation. Okay? For it is by grace. Paano daw tayo naligtas? By grace. Grasya lang ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing grasya, hindi ka karapat dapat iligtas, pero niligtas ka pa rin. Yun yung grace. Okay? That's grace. You have been saved through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works. Hindi daw ito sa pamamagitan ng gawa natin, so that no one can boast, para walang magyabang. Kasi kung ang kaligtasan natin, nakamit natin dahil tayo ay mabuti, mabait, edi para saan pa yung ginawa ni Jesus Christ? Kung maliligtas ka naman pala dahil mabait ka at mabuti, para saan pa yung, bakit pa namatay si Jesus Christ? It's all by grace. Hindi yan dahil mabuti ka. Okay? And then ito yung verse 10, sabi, For we are God's workmanship. Tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Pagkatapos mong malaman kung paano ka naligtas at kung paano ka maliligtas, ito yung sunod niya sinabi, For we are God's workmanship. Dapat may ginagawa tayo para sa Diyos. Amen. Created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. May sasabihin ako sa isang sikreto, no? Sasabihin ko na sa inyo para hindi siya sikreto. Ganito, marami ang nagsuserve ngayon kay God sa iba't ibang simbahan. Even sa mga charity, sa mga charity works. And then kung ano ng mga donation ang ginagawa, ito sasabihin ko sa inyo, unless that person or those person ay talagang pumilala kay Jesus Christ, yung mga good works nila baliwala. Kahit ikaw pa ay nagpatayo ng 10 bahay ang puno na nagpakain ka ng lahat ng pulubi sa buong Pilipinas, pero wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka saved. Pag ikaw namatay sa impyerno ka pa rin pupunta, ang hirap isipin, no? Baliwala yun. Kasi hindi mo pwedeng bilhin yung kaligtasan, kasi ang kaligtasan binibigay ng libre sa mga tao na talagang kumikilala kay Jesus Christ. Naunawaan niyo ako? Sino dito yung likas na matulungin? Ayaw, nahiya pa. Yung talagang hindi niya ma-attend na may nagugutom sa harap niya o parang may nahihirapan sa harap niya pag may nakita siyang bata, tinutulungan niya talaga o may... Sino dito yung likas na maawain, likas na matulungin? Okay lang, maging proud kayo sa sarili niyo kung gano'n talaga yung kayo Meron ba? Like, yung iba brutal,
Yung iba dito walang awa. Kasi ayaw yung magtaas ng kamay eh. O, ulitin ko yung tanong, sino dito yung likas na maawain? Matulungin. Likas yan sa inyo ha. Hindi kayo nanggagaya lang ng taas ng kamay ha. Ay. So likas sa atin yan. Ito sasabihin ko sa inyo. Siguro may mga iba dito, yung mga hindi nagtaas ng kamay, meron din kayong magandang attitude regarding sa kapwa. Okay, siguro hindi nyo lang napapansin o ayaw nyo lang i-acknowledge. Pero ito sabihin ko sa inyo. Anumang good works or good attitude ang meron kayo, hindi nyo yan mapapakinabangan pag umarap kayo sa Diyos. Kapag hindi nyo muna ginawa yung unang dapat gawin. Ang unang dapat gawin, sinabi sa Ephesians 2:8-9, i-acknowledge mo yung salvation mo galing sa Diyos. Kailangan magkaroon ka muna ng relasyon sa Diyos. Bago ka gumawa ng kabutihan. Ganito. Anong uunahin mo? Kung gusto mong makapag-i-give ng tubig, anong uunahin mo? Magbomba ng tubig o isalok muna yung balde doon sa ilalim ng labasan ng tubig? Anong uunahin mo? Magbomba ng tubig o magsalok muna doon? Anong uunahin mo? Magsalok. Alam niyo ba na marami ngayon na nagbobomba lang ng tubig? Ibig sabihin, gawa ng mabuti, pero wala naman talagang relasyon sa Diyos. Wala na, pakitang tao lang. Alam niyo, pagdating niya sa langit, hindi niya aanihin yun. Kahit gano'n siya nagpagod, kahit gano'ng pera kalaki ang kanyang ginastos, kahit ilang taon tinulungan niya, dahil wala siyang relasyon sa Diyos, baliwala lang lahat ng ginawa niya. Dahil sinabi sa Isaiah, ano bang pinakamabuti naming gawa ay hindi tatanggapin sa langit, maruming basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Isa lang ang kabutihan na kanyang tatanggapin pag pinag-uusapan ng kaligtasan. Yun yung kabutihan na ginawa ng kanyang anak si Jesus sa krus. Yun lang yung tatanggapin niya. Ngayon nasasabihin ko, ang tanong niyo siguro ganito, so hindi na ako gagawa ng mabuti ngayon. Dahil hindi naman pala yung tinatanggap sa langit. Mali. Kasi nasabi ko lang, gumawa kayo ng mabuti at sipagan niyo pa gumawa ng mabuti, pero unahin niyo yung relasyon niyo sa Diyos. Mahalaga na alam niyo na ligtas kayo. Dahil hindi tinatangkilik ng Diyos yung kabutihan natin sa kapwa natin, kung hindi naman natin tinatangkilik yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Naunawaan niyo ba ako? O malalim ako masyado magsalita? Naunawaan niyo ako? Kasi mas may kabuluhan kapag ikaw ligtas ka, alam mo ligtas ka na, at tapos tumutulong ka pa sa kapwa, yun, ibibless ng Lord yun, yung mga tao na yun. At actually, mabibigyan ng reward pagdating niya sa langit dahil ligtas na siya. Pero hindi mo pwedeng bilihin, hindi mo pwedeng sabihin na ligtas ka kasi gumagawa ka ng mabuti. Mali! Kasi lugi yung sino mas madaming magagawang mabuti? Yung mayaman o mahirap? Sino mas madaming magagawang mabutihan? Yung madaming pera, di ba? Kasi marami siyang, pwede siya magpatayo ng kung ano-ano at mag-abulo at mag-donation. Tama? Mas marami siyang magagawang kabutihan. Kung paano ganun yung basihan sa kaligtasan, kailangan mga sobrang buti mong tao, di lugi yung mahihirap. Tama ba? Kasi wala siya lang masyadong magawang kasi mahirap sila. Hindi ganun ang Diyos. Sabi nila kung sino ang maniniwala. It's all about serving God, pero yung pagsaserve natin, dapat alam mo na ligtas ka bago ka mag-serve na mag-serve. Kaya siguro may makakakilala kayo na nagsaserve sa mga churches, pero yung buhay makikita nyo halatang walang relasyon sa Diyos. Kahit anong serve niya, sa impyerno pa rin siya pupunta. Dinadaretso ko na kayo. Pero ngayon, alam niyo itong pinag-uusapan natin, unahin muna natin yung relasyon natin sa Diyos. Amen ba? That is our X factor. Amen? Amen ba? O sige, tayo lahat.